Santiago. Unang kabanata. Si Santiago na alipin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo ay bumabati sa 12 angkan na nasa pangangalat. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mga hulog sa sarisaring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anuman kakulangan. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ng sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa Kaniya. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya ay tatanggap ng anuman bagay sa Panginoon. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad. Datapuwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kaniyang mataas na kalagayan. At ang mayaman dahil sa siya ay pinababa sapagkat siya ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Sapagkat sumisikat ang araw na may hanging nakakasunog at naluluoy ang damo at nangalalagas ang bulaklak nito at nawawala ang karikitan ng kaniyang anyo. Gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kaniyang mga paglakad. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sapagkat pagkasubok sa kaniya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kaniya. Huwag sabihin ng sino man pagka siya ay tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Kung magkagayoy ang kahalayan, kung may paglihi ay nanganganak ng kasalanan at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunang kamatayan. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ang pag-iiba. Sa kaniyang sariling kalooban ay kaniya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kaniyang mga nilalang. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan, at tanggapin ninyo na may kaamuan ng salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapuat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kaniyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kaniyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa. Kung ang sinuman ay nag-iisip na siya ay relihiyoso samantalang hindi pinipigil ang kaniyang dila, kundi dinadaya ang kaniyang puso, ang relihiyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. Ikalawang kabanata, mga kapatid ko, yayamang meron kayong pananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo, na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itangi ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti, at sa dukha ay inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Dinggin ninyo, mga minamahal kong kapatid, hindi baga pinili ng Diyos ang mga dukha sa sanglibutang ito upang maging mayayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagsisiibig sa Kaniya? Ngunit inyong niwalang puri ang dukha. Hindi baga kayo'y pinahihirapan ng mayayaman at sila rin ang kumakaladkad sa inyo sa harapan ng mga hukuman? Hindi baga nilalapastangan nila yaong marangal na pangalan na sa inyo'y itinatawag? Gayunman kung inyong ganapin ang kautosang hari,
ayon sa kasulatan. Iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili, ay nagsisigawa kayo ng mabuti. Datapuat kung kayo'y nagtatangi ng mga tao, ay nangagkakasala kayo, at kayo'y hinahatulan ng kautusan na gaya ng mga suwail. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan, at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Gayon ang inyong salitain, at gayon ang inyong gawin, na gaya ng mga taong huhukuman sa pamamagitan ng kautusan ng kalayaan. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas baga sa kaniya ang pananampalatayang iyan? Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog, at gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan. Anong mapapakinabang dito? Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kaniyang sarili. O, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa, at ako sa pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakita sa iyo ang aking pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipanginig. Datapuat ibig mo bagang maalaman, o taong walang kabuluhan, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog? Hindi baga ang ating amang si Abraham ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa kaniyang inihain si Isaac na kaniyang anak sa ibabaw ng dambana? Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at yaoy ibinilang na katuwiran sa kaniya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa'y inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At gayon din naman hindi rin baga si Rahab na patutot ay inaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa dahil sa tinanggap niya ang mga sugo at kaniyang pinapagdaan sila sa ibang daan? Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Ikatlong kabanata, huwag maging guro ang marami sa inyo mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Sapagkat sa maraming mga bagay tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita ay isang taong sakdal ang gayon, may kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo'y talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Narito, ang mga daong naman bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. At ang dila ay isang apoy. Ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dila ay pinagniningas ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaamo at napaamo ng tao. Datapuat ang dila ay hindi napaamo ng sinumang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa bibig din lumalabas ang pagpurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Maaari baga mga kapatid ko na ang puno ng igos ay magbunga ng aseitunas o ng mga igos ang puno ng ubas. Hindi rin naman babalungan ng matamis ang maalat na tubig. Sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ng kaniyang mga gawa sa kaamuan ng karunungan. Ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso,
ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa dyablo. Sapagkat kung saan merong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon merong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay una-unay malinis sa kamapayapa, banayad, madaling panaingan, puspos ng kaawaan at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. At ang bunga ng katuwiran ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawan ng kapayapaan. Ika-4 na kabanata. Saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Kayo'y nangagiimbot at kayo'y wala. Kayo'y nagsisipatay at kayo'y nangaiinggit at hindi maaaring kamtan. Kayo'y nangakikipag-away at nangakikipagbaka. Kayo'y wala sapagkat hindi kayo nagsisihingi. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Kayong mga mangangalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. O iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagdanais hanggang sa kapanagilian? Ngunit siya ay nagbibigay ng lalong biyaya. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapuwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapuwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisahin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kayo'y mangagpighati at magsihibik at magsitangis. Inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kaniyang itataas kayo. Huwag kayong mangagsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kaniyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Datapuwat kung ikaw ay humahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, sa makatuwid bagay ang makapagliligtas at makapagwawasak. Datapuwat sino ka na humahatol sa iyong kapwa. Magsiparito ngayon kayong nagsisipagsabi, ngayon o bukas ay magsisiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doong 1 taon at mangangalakal at magtutubo. Kayo ngang hindi nakaalam ng mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sangdaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay, kung loloobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Datapuwat ngayon ay nagmamapuri kayo sa inyong mga pagpapalalo. Ang lahat ng ganitong pagmamapuri ay masama. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kaniya. 5 kabanata. Magsiparito ngayon kayong mayayaman, kayo'y magsitangis at magsihagulhol dahil sa mga karalitaan ninyong sa inyo'y darating. Ang inyong mga kayamanan ay mga bulok at ang inyong mga damit ay nginangat-ngat ng tanga. Ang inyong ginto at ang inyong pilak ay kinakalawang na at ang mga kalawang na ito ay siyang magiging patotoo laban sa inyo at gaya ng apoy na lalamunin ang inyong laman. Kayo'y nagtipon ng inyong mga kayamanan sa mga huling araw. Narito, ang kaupahan ng mga manggagawa na nagsiyani sa inyong mga bukid na iniring ninyo sa pamamagitan ng daya ay humihibik, at ang mga hibik ng mga nagsiyani ay nagsipasok sa mga pakinig ng Panginoon ng mga hukbo. Kayo'y nangabuhay ng tamasa sa ibabaw ng lupa at nangagalak, inyong pinataba ang inyong mga puso sa araw ng patayan. Inyong hinatulan, inyong pinatay ang matuwid, hindi niya kayo nilalabanan. Mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Mangagtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga gupasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa upang kayo'y huwag mahatulan. Narito, ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon.
Narito, tinatawag nating mapapalad ang nangagtiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaaway ng Panginoon. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit ni ang lupa ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag mga hulog sa ilalim ng hatol. Nagbabata baga ang sinuman sa inyo? Siya'y manalangin. Natutuwa ang sinuman, awitin niya ang mga pagpupuri. May sakit baga ang sinuman sa inyo? Ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya na pahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon. At ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon, at kung nagkasala siya ay ipatatawad sa kanya. Mangagpahayagan nga kayo sa isa't isa ng inyong mga kasalanan at ipanalangin ng isa't isa ang iba upang kayo'y magsigaling. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin, at siya ay nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan, at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin, at ang langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay namunga ng kaniyang bunga. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, at siya ay papagbaliking loob ng sinuman, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan.